Good morning sa lahat. Tara magkusan tayo ng libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 30 January 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Job chapter 28, papuri sa karunungan. Pakisabayan ako ng basa please. Job chapter 28 verse 1, may lugar kung saan ang pilak ay mahuhukay at may puok kung saan ang ginto'y dinadalisay. Verse 2, nahuhukay ng tao ang bakal mula sa lupa at nilulusaw ang tanso mula sa batong nakuha. Job chapter 28 verse 3, sinasaliksik ng tao ang pinakamalalim na kadiliman, ginagalugad pati ang kailaliman upang humukay ng batong yaman. Verse 4, humuhukay ng malalim sa ilang at kabundukan na hindi pa naaabot ang ng sinumang manlalakbay. Nagmimina sila roon sa gitna ng kalungkutan. Job chapter 28 verse 5, sa lupa tumutubo ang halamang kinakain, ngunit parang tinupok ng apoy ang nasa ilalim. Verse 6, nasa mga bato ang mga safiro, nasa alabok naman ang gintong puro. Verse 7, ang daang iyo'y di abot tanaw ng lawin, kahit mga buitre hindi ito napapansin. Verse 8, hindi pa ito nadadaanan ng hayop na mababangis, hindi pa nagagawi rito ang liyong mabagsik. Verse 9, hinuhukay ng mga tao ang batong matitigas, pati paanan ng mga bundok ay kanilang tinitibag. Job chapter 28 verse 10, sa malalaking bato'y gumagawa sila ng lagbusan, mamahaling hiyas ay kanilang natutuklasan. Verse 11, pinagmumula ng ilog ay kanilang tinutuntun at dinadala sa liwanag anumang nakatago roon. Verse 12, ngunit saan kaya matatagpuan itong karunungan at ang pangunawa saan kaya matutunan? Verse 13, hindi alam ng tao ang daan tungo sa karunungan, wala iyon sa lupain ng mga nabubuhay. Verse 14, ang sabi ng kalaliman, wala sa akin ang kaalaman. Ganito rin ang sinasabi ng buong karagatan. Verse 15, hindi ito mabibili kahit ginto ang ibayad, hindi ito makukuha palitan man ng pilak. Job chapter 28 verse 16, ang pinakamahal na ginto at alahas sa halaga ng karunungan ay hindi maitutumbas. Verse 17, mahigit pa kaysa ginto ang timbang ng karunungan, mas mahal kaysa sa alahas o sa gintong kayamanan. Verse 18, mas mahalaga ang karunungan kaysa magandang koral, higit itong mamahalin kaysa perlas o sa kristal. Job chapter 28 verse 19, kahit na ang tupas dito di maipapantay at hindi rin mahigitan kahit ng ginto'y dalisay. Verse 20, kung gayoy saan nga nagmumula ang karunungan at ang pangunawa saan kaya matutunan. Verse 21, hindi ito nakikita ng sinumang nilalang, mga ibong lumilipad, hindi rin ito natatanaw. Verse 22, kahit ang pagkawasak at ang kamatayan ay nagsasabing ang naririnig nila'y mga sabi-sabi lamang. Verse 23, ngunit tanging ang Diyos lang ang siyang nakakaalam kung saan naroroon ang tunay na karunungan. Verse 24, pagkat nakikita niya ang bawat sulok ng daigdig, natatanaw niyang lahat ang nasa ilalim ng langit. Verse 25, ang hangin ay kanyang binigyan ng bigat, ang karagatan ay tinakda niya ang sukat. Verse 26, ipinasya niya kung saan papatak ang ulan, at pati ang kidlat binigyan niya ng daraanan. Verse 27, dito niya nakita, at sinubak ang karunungan, kanyang itinatag at binigyang kahalagahan. Verse 28, at sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Nandito na tayo sa Job chapter 29. Sinariwa ni Job ang maliligaya niyang araw. Job chapter 29 verse 1, muling nagsalita si Job. Grabe, may sugat na ito si Job. Nag-aanap pa rin, nagsasagutan pa rin sila ng kaibigan. Job chapter 29 verse 1, muling nagsalita si Job. Verse 2, kung maibabalik ko lang ang mga unang araw noong ang Diyos sa akin ay palagi pang nagbabantay. Verse 3, nang ang liwanag niya sa akin ay gumagabay sa paglakad ko sa dilim, siya ang aking tanglaw. Verse 4, noon ako ay sagana, maluwag ang pamumuhay, kaibigang matalik ang Diyos na buhay, at sa buong pamilya ko siya ang patnubay. Verse 5, noon ay malapit ang
makapangyarihang Diyos sa akin at ang mga anak ko ay lagi sa aking piling. Verse 6, masagana ang gatas mula sa aking kawan, o libong nagbibigay ng langis, tumutugo kahit sa batuhan. Verse 7, kapag pupunta ako noon sa mga kapulungan at naupang kasama ng mga pinuno ng bayan. Verse 8, kapag ako'y natanaw, mga kabataan ay nagbibigay daan, mga matatanda na may tumatayo at nagbibigay galang. Verse 9 to 10, ihinto ng pinuno kanilang usapan at mga maharlikay, tahimik na lamang. Verse 11, kapag ako'y nakita at kanilang narinig, sila'y sumasang-ayon sa aking pumapanig. Verse 12, sapagkat tinulungan ko ang dukha sa kanila pangangailangan, dinamayan ko ang mga ulilang wala nang mapuntahan. Verse 13, pinupuri ako ng mga dumanas ng kasawian, natulong ang mga biyuda sa tuway nag-aawitan. Verse 14, at ang lagi kong adhikain, karunungan at katwiran ay siyang pairalim. Verse 15, para sa mga bulag, ako'y nagsilbing mata, at sa mga pilay, ako ang kanilang paa. Verse 16, nagsilbi akong ama ng mga mahihirap, kahit di ko kilala ay aking nililingap. Verse 17, ang lakas ng masasama, aking sinisira, ang kanilang mga bihag, sinikap kong mapalaya. Verse 18, umaasa ko noong Verse 18, umaasa ako noong hahaba ang aking buhay at sa aking tahanan payapang mamamatay. Verse 19, tulad ko nooy punong kahoy na sa tubig ay sagana at ang mga sanga samog laging basa. Verse 20, pinupuri ako ng halos lahat at di nauubos ang aking lakas. Verse 21, sa mga payo ko sila'y nananabik, sa sinasabi ko sila'y nakikinig. Verse 22, ang sinabi ko ay din. Pakisabay na ako guys, nagkakamali na ako. Job chapter 29 verse 22, ang sinabi ko ay di na dapat ulitin, pagkat sa isip agad itong naitatanim. Verse 23, sa mga sasabihin ko ay lagi silang naghihintay, salita ko ay parang ulan sa panahon ng tag-araw. Verse 24, at ang aking mga ngiti sa kanila'y pampalakas loob, sa saya ng aking mukha, silang lahat ay nalulugod. Verse 25, para akong hari na sa hukbo'y nag-uutos, at nagbibigay ng aliw kapag sila'y nalulungkot. Hanggang dito na lang guys, bukas na itong chapter 30. For 31. Bye everyone. God bless.